ilagay ko dito, kutsyon. O, dami. Itawa ka. Yung kaninang number na 0975 Hindi siya. Ano ako? Madaling araw ng mga flavor sa Evelyn. This one. Ang inyong anak ay hindi ninyo anak. Sila yung mga anak na lalaki at babae ng buhay. Nagdaan sila sa inyo, ngunit hindi inyo. At bagamat pinalaki nyo, sila'y walang pananagutan sa inyo. Ika-10 kabanata. Oktubre na nang sa wakas ay umuwi si Jules, at sa isang pagkakataong hinding-hindi ko inaasahan. Hawak ko't inaarawan sa labas si Annalisa nang natanaw ko ang dumarating na di ko agad napagsingit. May nakasakubat na traveling bag sa balikat niya. May dala siyang jacket na maong, mga katangiang nagbigay sa kanya ng anyo ng isang bagamundo. Mahaba pa ang buhok niya kaysa dati. Ang estrangherong palapit sa akin ngayon. Wala sa kabuuan niya ang burgis na anyo at kulay ng mga batang lumaki sa malinis at desenteng kapaligiran. Kulay magsasaka siya, ang batang hatid sundo ng kotse habang nag-aaral ng kanyang ABC sa pribadong prep school. Matigas pati mga bisig niya na di ikakailang binanat ng paggawa. Diyos? Nasa harapan ko na siya ay hindi pa rin ako sigurado. Paungat mukhang 21 anyos lang siya, pero 21 anyos ng isang maagang naghakot ng karansan. May latay pa ng kirot sa mga narinig at nakita, pero may mga matang matatag ngayon kung itingin, bukas ng muka ng isang nakatitiyak sa kanyang sarili. Siya bang pamangkin ko? Nakangiting inabot niya ang maliit na kamay ni Annalisa. Rosal, nasabi ko sa kawalan ng masasabi. Tumawa ko ng mahina sa pagka-old-fashioned ng mga salitang yun. Tumawa na rin siya. Ganun lang bang sasalubong sa akin? Para usapan. Inilabas ko ang kamay na nakasalo sa likod ni Annalisa. Inabot ko ang mukha sa harap ko, hinukuskus pisngi sa buhok. Hinatid ko. Ininti niya ako ng mahigpit na yakap ng maliing siil ng halik. Niyak ko. Hindi na ako nakakapagsalita. Hamon nang itinuturing niya ang sariling nagdaan lang sa akin, pero walang pananagutan sa akin. Ako pa rin siya. Isang katatahanan na hindi kailanman mababago. Miss kita, Mom. Pusay niya. Miss kita. Welcome home, Jules. Pusay ko rin. Sinihap kong munti sa kabila ng patuloy na pagsisikip ng lalamunan ko. Wow. This calls for a celebration. Lumad si Julian pagkakita kay Jules. Pero alam kong hindi yun lang ang ibig niyang sabihin. Hindi niya gustong basta patiking dalutin na lang sa balikat si Jules. Gusto rin niyang yakapin to ng mahigpit at pagpigil niya ang sarili. Siguro dahil kasing laki niya si Jules at napapahiya siya. Siguro ang tingin niya ngayon na sila ay dalawang lalaki, hindi basta mag-ama. Nag-iinuman sila, si Julian, si Jules, si Ganit, pati
Nagbalitaan sila tungkol sa anak ni Gani, sa pagkatanggap kay Gani sa US Navy at nakatakdang pagtitraining nito sa San Diego, California. Nabanggit ang Southeast Asian Educational Tour na baka salihan ni M sa semestral break sa isang buwan. Ang mga third world countries na lilibutin nila, ang mga kalagayang pag-aaralan nila at relasyon nito sa Pilipinas. Tungkol sa pagiging lakswador ni Jason. Pero kuya, wala naman tayong maraming natututunan sa eskwela, diba? Pampasira lang ng barkada yan. Pero malinaw na tinutokso lang ni Jason si Julian. Sabi lang ni Julian. Basta si Jason, nakakalusot lagi kay Julian. Kaya lalong nagmagaling si Jason. Sa Ingles, yan ang tinatawag na garing away with murder. Tawa na. Napansin ni Jules na lumalak na rin si Brenda. Hindi ka na rin uminom. Biro niya sa kapatid sa may gusto sa buhok nito. Hinata ka na. Hindi nga. Tingin kang kasing laki lang na humahawak ka ng baril. Tahimik. Nasiwa ako. Ganyan si Jules. Mabilis namang iniba ni Julian ang usapan. At alam kong mahalata ni Jules na ayaw pa rin ng ama niya na mag-usap sila ng tungkol sa politika ng bansa. Matapos ang gabi at sa wakas ay nasa higaan na kami ni Julian. Wala kaming tinguan. Wala kaming gintayan sa isa't isa. Ako't siya, alitin kami ng malalim na pagsusuri sa sarili. Mga anak. It's okay. Biglay, sabi ni Julian sa tunog na parang mas sa sarili. Nasasakit. Huh? Biglang sagot ko. Ulit ni Julian. So far, okay. May mga gabi pa rin andito sa ating lahat ng meta. May bonus pa tayong manugang at apo. Wala na rin masamahan. Hinga ako ng malalim. Hindi na nagsalita ulit si Julian. Pero ilang beses na narinig ko ang malalakas at malalalim na buntong hininga niya. Gusto ko siyang konsolahin. Si Julian. Sabihin, it's okay. Narito na si Jules. All in one breath. Ano pa nga bang idadaan natin? Gusto ko makipag-close kay Julian at damhin namin ang isa't isa. Pinagalib ako at ibinantay sa dibdib niya ang braso ko. Kaya, Julian? Tawag. Inaasahan kong mahuhulaan na niya ang gusto kong mangyari. Palagay ko'y nahulaan nga niya at mukhang hindi niya nagustuhan ang nagiging akairas. Yeah. Nagiging bold na yata ang asawa niya. Tinapik niya ang kamay ko. Matulog ka na. Sabi niya, parang yun ang utos ng ama sa anak. Pahiya ako. Sabi ko na nga ba, mag-iingat ako sa mga kilos ko eh. Narito nga tuloy si Jules, pero hindi pa tuluyang umuwi. Higit na madalas ang mga paglalagi niya sa ibang lugar. TV, PG, stay in. Di man niya sabihin, alam kong ito ang mga pinagkakaabalahan niya. Nasisiguro kong marami nga siyang natututunan dito pero mga bagay na hindi ituturo sa iyo ng mga legal na eskwelahan. Nasanay na ako sa mga damit na binibitbit niya palabas at hindi na ibinalik. Nasanay na ako sa mga pag-alis niya ng katawan lang ganong mawawala pala siya ng isang linggo. Di bale raw, may damit naman siya doon sa pupuntahan niya. Huwag akong mag-alala, may trabaho lang siya. Trabahong hindi ko maintindihan kung ano. Tiyak na trabahong hindi pinasusweldo.
Minsan, may bag siya ng mga reading materials na isususi, inasalakay niya sa silid. Minsan may kasama siya na okay namang makisama. Nagugulat ako na gayong mga lalaki sila'y may kusang loob silang makisali sa mga trabahong bahay. Mga bisitang mahirap itaboy dahil madaling magustuhan. Kahit nag-aalala ka na baka kabiglang sila sa mga illegal na taong naglipana sa paligid. Pinakagusto ko sa kanya si Domi. Pinakamalapit sa akin si Domi. Hindi siguro kayo maniniwala, Mami. Mami rin ang Mami rin nga ang karaniwang tawag sa akin ng mga kaibigan ng mga bata. Pero marunong ako magluto at champion ko. Dahil ang totoo niyan, nagkukunwari pa siyang hihikbi. Ako po ang kusinero sa amin. Tatawa ko. Di bale, huwag mo lang porbahan sa akin at baka mapahiya ako kay Dad. Ba, Mami, pag napahiya kayo sa luto ko, ipaglilinis ko kayo ng bahay. Papatulan ko na siya. Huwag ng bahay at masipag namang mag-vacuum cleaner siya. Yan na lang hatin kung gusto niya. May lawnmower kami riyan. Higit sa lahat, matiga si Doming kay Bingo. Sa relasyon lang niya kay Bingo ay tsak nang mapapamahal siya sa akin. Lalo pat lubusan nang nawala ng panahon si Bill sa bunsong kapatid. At si na Gani ay ang achiksi naman. Well, kung sabihin nga ni Jason ay noon pa nila na outgrow ang mga pagiging mga uhuging bata. Isa lang ang kaba ko. Is it me? Wala kayang sinasabi sa Dong kay Bingo. Hindi kita maintindihan mo. Anong sinasabi mo? Yung gaya ng mga sinasabi ng kuya mo. Yung baka? Natawa ko. Oo, yung makibaka. Wala. Sabay iling si Bingo. Ang sinasabi lang niya sa akin, magpabili ko sila ng bisikletang Thanksgiving. Iyan ang pinakamasama sinabi ni Domi kay Bingo. Ano't ano man malungkot din ako nang magpaalam si Domi. Pero, doon naman po ako sana magpapasko. Tutol niya sa pagbibig ko. Sabagay, sabi ko. Pagpasko talaga dapat family reunion. Sige, kailan ka babalik? Ano niyo po? Minsan, huling araw ng taon, 1974. Sa mga ganitong araw at sa kabila ng mga kaabalahan ay ugali na ng tao na mag-review ng naging buhay niya sa loob ng isang nagdaan. Naging mabuting tao ba siya? Naging maligaya ba siya? Ano ang mga naging kahinaan niya, pagkukulang na maaari niyang pagpatayan sa paggawa ng mga New Year's resolutions? Bagamat ang mga New Year's resolutions ay karaniwang minamahalaga lang ng tao sa mga unang araw ng Enero. Pagkaraan niya'y ipapasyanan niya na ayaw pala niyang patali sa mga batas at limitasyon. Gusto niyang maging malayang magsalita at malayang kumilos at malayang mag-isip. Ako, ugali ko nang tignang mabuti ang aking mga anak. Nagbago na nga ba ng gusto ang relasyon ni na Gab at Adeline o lagi na naman sila